Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah tafsir, tiyatalaki nga natin Suratul Buruj. At natapos na nating matalakay yung kasaysayan ng mga tao na pinarusahan. Lahat-lahat sila sa pamagitan ng pagtatapon sa kanila sa apoy. So, merong hukay na merong apoy at tinapon sila doon, lahat-lahat. At karagdagang detalye dito sa mga nangyari nga na ito. Thumma qala Ibnu Ishaq, ba'da an bayyana anna ahlal Najran saru ba'da qatlil gulam ala dinihi, dinin Nasraniyah. Sa nilinaw ni Ibnu Ishaq, ng relihiyon daw na ito na sinunod ng mga taga Najran. So nangyari pala ito sa Najran. Yung Najran, nasa south ito ng Saudi Arabia, malapit na sa Yemen. Kasi konti na lang talaga Yemen na. Konti na lang talaga. Kasi nga itong, kumbaga, ang mga taga Habasya, dito sila dumaan noon sina Abraha, papuntang Makkah. Kasi yung ilang parte ng Yemen, di ba may parte ng Yemen loyal sa Persian Empire. At ibang parte naman ng Yemen, loyal naman sa Ethiopia, sa Habasya. So doon sila dumaan. So sa Najran daw ito nangyari. Sa Najran ito nangyari. Napunta na ako dito sa Najran. Malapit na ito sa sa Yemen. Nandito yung mga missile ng missile silo ng Saudi Arabia. Kasi dito nila ini-intercept yung mga, 'di ba, lalo na ngayon, 'di ba? Actually nung una pang panahon, ginigera na sila ng mga Houthi, mga missile, may tumama pa nga sa airport noon sa Riyadh, may namatay. Riyadh ba yun o Jeddah? May tumama sa airport. Nandito yung mga nila, pang-intercept, malayo pa lang. Hahabulin na yun nung pang-intercept nila. Yung mga missile na galing ng Yemen, galing doon sa mga Houthi. Yung mga Houthi Shia kalaban talaga nila yung Saudi Arabia. So ang relihiyon daw nila na ito ay Kristyanismo. At yun nga, kung nangyari ito mga 200 years bago isinilang o bago naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyon talaga sa panahon na ito, yung relihiyon ni Isa alayhis salam. Si Isa alayhis salam ang propeta sa panahon na ito. Si Isa alayhis salam ang propeta sa panahon na ito. At yun nga, sabi niya, Christianity yung kanilang relihiyon. Wakala, fasara ilayhim dunawas bijundihi fadaahum ilal Yahudiya. So yung pinuno daw ng mga nagparusa sa kanila at yung hari na tinutukoy dito, si Dunawas, na nag-anyaya sa kanila patungo sa Judaismo. Siyempre gamit ni Dunawas yung kanyang mga sundalo. Tabagitan natin ito nung nakaraan kasi ilang beses natin ito natalakay. Bihirang-bihira na yung mga Hudyo magdadawa. Hindi yan magdadawa yung mga Hudyo. Hindi yan magdadawa. Bihirang-bihira. Kaya bihira ka makita ng ng Pilipino na Hudyo. Isang beses pa lang ako nakakita ng Pilipino na Hudyo. Isang beses pa lang. Talagang hindi sila nagdadawa. Kung meron mang Hudyo ngayon, ang karamihan sa kanila, Hudyo din yung kanilang mga ninuno. Hindi katulad ng mga Muslim na posibleng yung ninuno nila hindi Muslim at sila yung kauna-unahang nag-Muslim sa angkan nila. So bihira ito na magdadawa sila. Pero dito nga hindi dawa yung nangyari. Pinilit niya yung mga tao na mag-Hudyo. Wakayyarahum bayna dhalika awil katli faktaru al-katla. At pinapili niya yung mga tao. O susunod susuway. Yung mga susuway, papatayin. Mas gusto na ng mga tao na mamatay na lang. Sige, patayin nyo na lang kami. Hindi namin tatalikuran ng relihiyon ng bata. Fakaddal ukhdud. Faharraka bin nari. Wakatala bis safe. So nagpahukay siya ng mga hukay at
pinagliyab ito ng apoy. At syempre, meron din mga tao na pinapatay niya sa pamagitan ng espada. Lagari pa nga, di ba? Dilagari yung monghe na teacher nung bata. Tapos pati yung kaibigan ng hari na pinagaling nung bata. Kaibigan niya na bulag na nakita, pinagaling nung bata. Pinatay niya rin sa pamagitan ng lagari. So, yung iba pinatay niya sa pamagitan ng espada. Napakasama talaga nito, ni Dunawas. Wa matala bihim hatta katala minhum kariban min ishrina alfa. Kaya nga, matindi yung kanyang pagpaparusa sa kanila. So para ipakita sa mga tao na huwag tutularan yung mga taga Najran, pinatay niya silang lahat. At umabot sa 20,000 yung kanyang napatay na mga taga Najran. Sa panahon na ito, 20,000 katao, marami na ito. Marami na ito. Sa panahon natin ngayon, maaring sa isang bayan, makakatagpo ka ng 20,000 katao. So dito, ibig sabihin, malawak yung sakop ng impluensya at kapangyarihan ni Dunawas para makapatay siya ng 20,000 katao. Fafidi Nawas wa jundihi anzalallahu azza wa jalla ala rasulihi kutila ashabul ukhdud. At tungkol kay Dunawas at kanyang mga sundalo, ibinaba ni Allah, ipinahayag ni Allah ang serye ng mga aya na ito. Kutila ashabul ukhdud. Isumpa nawa ang mga may-ari ng mga hukay. Annari datil wakud. Yung dito, grammatically yung annari, karugtong siya ng ukhdud eh. Diba? Isumpa nawa yung mga may tangan ng mga hukay na may taglay ng apoy na merong panggatong. Idhum aliha kuud. Sila ng mga sundalo ni Dunawas na nakaupo sa paligid ng apoy at ng hukay para panoorin yung mga tao na sinusunog nila ng buhay. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Silang mga sumasaksi sa mga ginagawa nila sa mga mananampalataya. Wama naqamu minhum illa ay yu'minu billahi lazizil hamid. Hindi sila naghiganti sa mga mananampalataya liban na lamang na dahil sila ay nananampalataya kay Allah, ang marangal at kapuri-puri. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Ang siyang nagmamay-ari ng kalangitan at lupa. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Si Allah sa lahat ng bagay ay saksi. So ito ay tungkol doon sa mga ashabul ukhdud nga na yun, yung si Dunawas at yung kanyang mga sundalo, waliyadu billah. So ito yung iniulat ni Ibnu Ishaq. Hakada dakara Muhammad bin Ishaq fi sirah. Anna alladhi qatala ashabal ukhdud huwa Dunawas wa ismuhu Zur'a. So nga doon sa ashabul ukhdud, kumbaga yung pumatay doon sa mga tao na nandoon sa hukay, mga natili sa relihiyon ng bata. Ang pangalan niya ay Dunawas. At ang pangalan niya din ay, isa sa mga pangalan niya, kung maaaring ito tunay niyang pangalan, ay Zur'a. Zur'a yung ipinangalan sa kanya. Maaaring nung naging Hudyo din siya, pangalan niya Zur'a. O maaaring Hudyo siya talaga dati pa. Tapos nakikilala siya sa isa pang pangalan. Wa isamma fi zamani mamlakatihi bi Yusuf. At doon sa panahon ng kanyang paghahari, tinatawag din siyang Yusuf. Wa huwa ibnu Tuban As'ad Abikarb. Yung pangalan niya Yusuf bin Tuban As'ad Abikarb. So Arabo din. Arabo din itong si Dunawas. So siya rin daw yung tinutukoy na tuba
na sumalakay noon sa Madina nung panahon niya, sa Yatrib, hindi pa Madina yung panahon niya, wala pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya din yung nag-utos na balutin ng tela yung Kaaba. So nakarating din siya sa Makkah. Pero sinalakay niya lang yung Madina. Pero yung Kaaba, nakarating siya doon at kumbaga, pinabalutan niya ito ng tela. So siya yung isa sa mga naunang nag-utos na balutin ng tela yung Kaaba. At kasama daw niya pagpunta doon yung dalawang rabay na Hudyo. Ayon sa naiulat ni Ibn Ishaq. Yun lang yung ibang mga nabanggit tungkol sa kanya. Pero pinaka nakikilala siya doon sa kwento nung pagpatay niya sa mga taga Najran. At yung kasama niya palang mga Hudyo, mga galing din ng Madina. So, ibig sabihin, panahon pa ni Dunawas, meron ng mga Hudyo sa Madina. Meron ng mga Hudyo sa Madina. So, maring nangyari dito, yung pagsalakay niya sa Madina, ay meron digmaan sa panahon na ito yung mga Hudyo at yung mga Arabo. At syempre, kakampi siya sa mga Hudyo. At yung mga Hudyo na nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi nilang ipinagbabanta sa mga Arabo na kapag dumating na yung Mesaya, didigmain daw nila yung mga Arabo at papatayin nila yung mga Arabo lahat-lahat. So maaring pinapangarap nila na maulit yung mga nangyayari na katulad nung nangyari noong panahon ni Dunawas. Fakana tahawwada man tahawwada min ahli Yaman ala yadayhima kama dakarahu Ibn Ishaq mabsutan. So doon na nga sa kanyang paghahari. So yung dalawang Hudyo na rabay na galing Madina, kasama niya ito palagi. At yung mga tao sa Yemen ay tumanggap sa Judaismo sa pamagitan ng da'wa ng dalawang rabay na ito ayon sa naiulat ni Ibn Ishaq. Fakatala Dunawas fi gadati wahidatin fil ukdudi ishrina alfan walam yanju minhum siwa rajulin wahidin yuqalu lahu Dawsun du Tha'laban. So lahat daw ng 20,000 na yon ng Najran ay napatay niya. At walang sino man ang nakaligtas o nakatakas. Liban na lang sa iisa. At nakikilala daw itong nakatakas na ito, ang pangalan niya ay si Daws du Tha'laban. Dahaba Farisan wataradu waraahu falam yakdiru alayhi fadahaba ila Kaisara Malikis Syam fakataba ila Najashi Malikil Habasha. So itong si Daws nakatakas at tumakas siya, nakasakay siya ng kabayo, pero hinabol siya ng mga sundalo ni Dunawas pero hindi siya naabutan, hindi siya nahuli. Ang ginawa ni Daws, di ba Kristiyano naman sila, di ba? Nagsumbong siya sa Kaisar, yung emperador ng Byzantine Empire, yung mga Romano. Yung mga Romano, Kristiyano. Nagsumbong siya doon. At nasakop na ng mga Kristiyano yung Asyam sa panahon na ito. Actually, panahon pa ni Isa alayhis salam, di ba? Panahon pa ni Isa alayhis salam, nandun na yung mga Romano. Kaya nga si di ba? Si Pilato, si Poncio Pilato yung Romano. Si Herodes, Hudyo. Si Herodes yung Hudyo na gobernador. Pero si Pilato naman yung gobernador na na Romano. Dalawa sila. Kasi kailangan merong Hudyo na gobernador din para mapapasunod yung mga Hudyo. Sa panahon pa ni Isa alayhis salam, nasakop na ng mga Romano yung Asyam, kasama na yung Palestine. So nagsumbong si Daws dito sa Kaisar, sinulatan naman ng Kaisar ang Najashi ng Habasha. Siyempre yung Najashi yung tawag kasi sa sa mga hari ng Habasha. Yung Najashi nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmuslim, si Ashama.
Pero namatay din siya. Buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay siya. Kaya yung sinulatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Hudaybiyah sa Najashi, bagong Najashi na yun. Bagong hari nila. Ibang hari na naman. So nakatakas itong si Dos. Nagsumbong sa Kaisar at sinulatan ng Kaisar ang Najashi ng Habasha. Faarsala ma'ahu jayshan min Nasara al-Habasha yakdumuhum Aryatu wa Abraha fastankadu al-Yaman min aidi al-Yahud. So pinadala nung Najashi na hari ng Habasha yung kanyang mga sundalo na Kristiyano. Hanggang ngayon mga Kristiyano yung mga taga-Ethiopia. At kakaiba nga yung version nila ng Kristyanismo eh. Meron sila mga ritual na talagang hindi katulad ng mga Katoliko at yung mga born again dito sa Pilipinas. At ang namumuno nga sa kanila si Aryat at si Abraha. Si Abraha, ito na yung nakarating ng Makkah, yung may daldalang elepante. At sinalakay nila ang Yemen at tinigtas nila yung mga tao mula sa mga Hudyo. At matindi rin itong mga sundalo na ipinadala nga ni Najashi. At nailigtas nila yung mga tao. Wadhaba dunawas hariban faladjaja fil bahri fagarik. Tumakas daw si Dunawas at tatawid siya sana ng dagat pero nalunod siya dun. Maaaring lumubog yung kanyang sinasakyan. Mustamarra Malik al-Habasha fi aidi an-Nasara sab'ina sana. At nanatili daw yung paghahari ng mga Kristiyano sa Ethiopia sa loob ng 70 taon. Tumas tankadahu Saif bin Diyazan al-Himyari min aidi an-Nasara lammas tajasya bikisra Malikil Furs. Yan nga yung dahilan kung bakit nawala sa paghahari yung mga Kristiyano doon sa Habasha kasi sinalakay sila ni Saif bin ano ba pangalan ito? Faarsala ayun Diyazan, Saif bin Diyazan al-Himyari. Arabo din ito. Kabilang siya sa Himyar. Yung Himyar, ito yung isang sa mga lumang angkan o tribo ng mga Arabo doon sa Arabian Peninsula. So itong si Saif na ito ay tinutulungan ng emperador naman ng Persya, yung Kisra. So noong panahon pa lang, noong unang panahon pa lang, meron ng power struggle doon sa lugar na yun. Maraming mga tao nag-attempt na makontrol yung mga lugar na yun. Katulad ng kung paanong may gera ngayon, yung US at ang Iran. So, naglalabanan sila kung sino ang maghahari doon. At nung natalo ni Saif, yung mga taga-Habasha, farsala ma'ahu man fi sujuni fakanu kariban min sab'imi'a fafataha bihimul Yaman wa raja'a al-maliku ila Himyar. Sanadkuru tarafan min dalika insyaallah fi tafsiri surati alam tara kayfa fa'ala rabbuka yashabil fil. So dito, may kinalaman na naman ito din doon sa Suratul Fil. Kasi dito nung kumbaga natalo nung mga Arabo sa tulong nung Persian Empire, yung mga taga-Habasha, kumbaga naka-recover naman sila. At nanatili pa rin naman yung mga sundalo ni na Abraha at Aryat sa pakikipagdigmaan laban sa mga Kristiyano doon sa Yemen. So merong napalaya si Saif ng mga 700 katao doon sa Habasha na naging tauhan din niya. At sinalakay niya yung Yemen at binalik yung paghahari ng Yemen doon sa mga taga-Himyar. Kaharian din ni Dunawas. Pero nga, nandun pa rin naman sina Aryat at sina Abraha at yung kwento naman nila ay magpapatuloy na doon naman sa Suratul Fil. So nga, may kinalaman doon yung kasaysayan ng mga elepante dito
sa kasaysayan ng mga ah, taga Najran. So yung pumatay sa kanila yung mga Hudyo. At ipinaghiganti sila ng mga taga Habasya. At yung mga taga Habasya na ito, dahil Kristiyano sila na yung nagtayo ng simbahan, yung Alcoles, na since kalaban ng mga Arabo yung mga Kristiyano, so dinimuhan nila yung simbahan nila. At galit na galit si Abraha. Galit na galit si Abraha at sinalakay nga niya ang Kaaba at gusto niya itong wasakin. Actually, may kwento pa nga itong si Aryat at si Abraham. Meron pa silang nangyaring power struggle. Naglaban silang dalawa. Tatalo ni Abraha si Aryat kung sino yung mamumuno sa kanilang hukbo. Alhamdulillah. Kasi magiging gobernador na rin sila ng Yemen. So naglaban sila kung sino ang mamumuno doon na nanalo dito si Abraha at siya na yung sumalakay doon sa Makkah naman, doon sa Suratu Al-Fil. So dito sa pagpapatuloy doon sa tafsir ng Suratul Buruj, yung naging parusa doon sa mga tao sa Najran. Sinabi ni Allah, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat. So ito na yung magiging parusa doon sa mga kumbaga nagsunog doon sa mga taga Najran. So sabi ni Allah, tunay na yaong mga nagparusa. Dito yung salitang fatanu, yung fitna, di ba? Sa kahulugan na nagparusa, hindi lang nagbigay ng pagsubok. Kasi yung fitna, malawak ang kahulugan ng fitna. Ang fitna, hindi lang ito nangangahulugan ng kaguluhan. Kasi pwedeng magkakaroon ng fitna na walang obvious na kaguluhan. At mas delikado ito yung tahimik na fitna. Kasi ang nangyari sa mga ganitong klase ng fitna, lahat sumasang-ayon sa mali. Lahat sumasang-ayon sa mali. Kaya nga, hindi porke merong hidwaan, ay meron ng fitna. Kasi maaring mangyayari na nagkaroon ng hidwaan dahil sinisikap ng ilang mga tao na mangibabaw ang katotohanan. At maaari rin naman mangyayari na may kapanatagan, may katiwasayan. Kasi mga tao pare-parehong tahimik sa kasamaan. Yung mga piping demonyo. So, yung fitna, ganito natin siya inuunawa sa malawak na pagkakaunawa. Hindi yung nga, sa bandala yung mga tao, kung gamitin nila yung salitang fitna, binibigyan nila ng sarili nilang kahulugan. Binibigyan nila ng sarili nilang kahulugan. Nagutos ka ng kabutihan, nagbawal ka ng kasamaan, sasabihin agad nila, nagdudulot ka ng fitna. Itigil mo yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi yung sinasabi nilang kaguluhan, dahil meron naguutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan, nangyari lang naman yun kasi merong gumagawa ng masama. Yung gumagawa ng masama yung pigilan nila. Hindi yung naguutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan. Pero nga nagiging selective yung mga tao Nagiging selective. Hindi sila makatarungan sa kanilang paghatol. Kaya kung saan-saan na lang nila inilalapat yung salitang fitna. Tingnan na lang sa Facebook, halimbawa, di ba? Merong mangangaral, sablay. Tapos magsasalita yung maalam. Magsasalita si Dr. Muhammad Data, magsasalita si Sheikh Nasruddin, magsasalita yung ibang maalam. Sasabihin na naman nila, yung maalam nagsisimula ng fitna. Hindi silang nagsimula ng fitna. Ang nagsimula ng fitna yung nagdulot ng kaguluhan. So, maaaring maunawaan din sa ganun ng salitang fitna. Siyempre, fitna sa kahulugan ng parusa. Sino man daw ang nagpaparusa o nagpapahirap sa mga mananampalatayang lalaki at babae. Na yung fitna na tinukoy dito, syempre, specifically tinutukoy dito yung mga taga Najran, yung pagsunog sa kanila at pagpatay sa kanila. Pero maaari mauunawaan natin ito sa kahulugan din na malawak. So sino mang magdulot ng fitna, magdulot ng paghihirap, magdulot ng pagdurusa sa mga mananampalatayang lalaki at babae, di ba? Putulan ka ng kuryente, pagdamutan ka ng tubig, palayasin ka sa bahay na binenta sa'yo, fitna rin yun.
parusa rin yun kasi hindi ka nakikiisa sa kanila eh. Thumma lam yatubu at hindi sila magtatoba. Falahum adabu jahannama walahum adabul harik. Yung mga nagpaparusa daw sa mga mananampalatayang lalaki at babae at hindi sila nagtoba ay lam yukliu amma faalu wayandamu alama aslafu. Ibig sabihin hindi sila tumigil at hindi sila nagsisisi sa kanilang mga ginagawa. Proud pa nga sila eh. Kasi para sa kanila pagpapakita ng kapangyarihan yun eh. Papakita ng kapangyarihan. Para sa kanila pangingibabaw ng katotohanan yun. Yung parusahan, yung mga nanindigan sa katotohanan. Yung mga hindi nakiisa sa kasamaan. Para sa kanila, tagumpay nila yun eh, para sa kanila. Eto ngayon, si Allah mismo ang maghihiganti para sa kanila. Sa mga inapi. Diba? Ano ba yung dua ng bata? Allahumma kfinihim bima syi'ta. O Allah, bahala ka na sa kanila para sa akin. Ayon sa kung ano ang gusto mo. Ito ang gusto ni Allah para sa kanila. Falahum madabu jahannama walahum madabul harik. Dahil sinunog niya yung mga taga Najran, di susunugin ko rin kayo. Para sa kanila daw ang parusa sa impyerno at para sa kanila ang parusang naglalagablab. Wadhalika annal jaza min jinsil amal. Isa ito sa mga kaide. Ang gantimpala ay katulad ng gawain. Lalong-lalo na sa krimen. Sa kaso ng kisos. Pumatay ka, papatayin ka rin. Nagdakaw ka, tatanggalin sa iyo yung ginamit mo sa pagnanakaw. Yung kamay mo. Puputulin yung kamay mo. Nagdulot ka ng pinsala sa mga tao, naging tulisan ka. Papako ka sa krus. Puputulin yung kamay mo at paa ng magkasalungat. Kanang kamay, kaliwang paa. Palayain ka man pagkatapos nun, inutil ka na rin. Okay, papatapon ka sa malayong lupa. Ibang lupain. Para hindi ka na makapaminsala dun sa bayan mo. So, yun yung magiging parusa sa mga tulisan. Al-jaza'u, jinsul amal. Ang gantimpala ay katulad ng ginawa na krimen. Al-jaza'u min jinsil amal. Qala al-Hasan al-Basri, sinabi ni al-Hasan al-Basri, unduru ila hadal karam wal jud katalu awliya'ahu wa hum yadu'uhum ila tawbati wal magfirah. Sabi ni al-Hasan al-Basri, di ba parang nakakatakot tong aya nito, di ba? Itong tatlong sunod-sunod na ito na binanggit ni Allah. Na tunay na yung mga nagparusa sa mga mananampalatayang lalaki at babae. At hindi sila nagtauba. Para sa kanila ang parusa sa impyerno at para sa kanila ang parusa na naglalagablab. Sabi niya, kung pagmumuni-munihan ng malalim yung aya, pinapakita pa rin dito yung kabutihan ni Allah eh. Kaya sa kabila ng kasamaan na ginawa nila, inaanyayahan pa rin sila ni Allah na magbalik loob sa Kanya. Dahil yun nga, yung sabi niya, tumalam yatubu eh. Ibig sabihin yung kabaligtaran nito, totoo din. Na kapag magtauba sila, di maliligtas sila mula sa apoy at maliligtas sila mula sa impyerno. So sa kabila ng lahat ng ito na nakatakot na sinabi ni Allah, binibigyan sila ng pag-asa ni Allah. Binibigyan sila ng pag-asa ni Allah. Kaya nga di ba yung naunang aya pa nga, di ba? Illa an yu'minu billahi lazizil hamid. Si Allah yung kamakapangyarihan at kapuri-puri. So lahat ay tatakda niya ay dulot ng kanyang kapangyarihan at pagiging kapuri-puri. Hindi magiging kapintasan kay Allah ang anumang mangyayari sa mga tao na masama. At si Allah, siya yung alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Siya lang nagmamay-ari sa kalangitan at lupa at siyang nasaksi sa lahat ng bagay. So siya ang lahat ng ito. Ibig sabihin, kaya niya rin magpatawad. Kung gugustuhin mong humingi ng tawad sa kanya, alhamdulillah. Pero nga nalaman natin sa si Dunawas at yung iba pa niyang mga sundalo na matay na hindi nagbabalik loob kay Allah waliyadu billah. So, pero yun yan, di ba? So,
Sa kabila ng lahat ng ito, si Allah ay meron pa ring magandang offer sa kanila. Yung impyerno para daw sa mga hindi magtatawba. Pero kung magtatawba ka, ay kabaliktaran naman nito ang iyong matatamo, inshallah. So ito yung pagtalakay natin ngayong araw. Inshallah at matatalakay pa natin iba pa sa susunod inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.